Magandang araw sa ating lahat. Ang paksa natin ay ang mainit na usapin tungkol sa pagkain ng dugo at ng binigti. Basahin muna natin ang mga talata, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Hindi naman sinasabi rito na kapag kumain ka ng dugo at binigti ay nagkakasala ka sa Espiritu Santo na walang kapatawaran. Dagdag lamang yan sa komento ng mga tagapagturo. Bakit pinagbabawal sa tao ng Diyos ang kumain ng dugo at binigti? Doon muna tayo sa pagkain ng dugo. Basahin natin sa nasusulat sa aklat ng Levitiko. At sinumang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, sinuman sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. May gamit pala ang dugo ng mga hayop sa ginagawang ritual sa Israel. Inihahandog ito sa ibabaw ng dambana upang itubos sa kanilang kaluluwa, upang takpan ng dugo ang mga kasalanan ni Israel sa Diyos, at kasama rin ang mga ibang lahi na nakikipamahay sa bayang Israel. Sa Israel sagrado ang dugo ng mga hayop, kaya ito pinagbabawal na kainin. Kung kumakain ang mga hentil ng dugo sa labas ng Israel, nagkakasala ba sila? Wala namang nasusulat na utos sa kanila na huwag kakain ng dugo. Kapag walang utos na bawal kumain ng dugo, ay walang nilalabag ang mga hentil. Sa usaping hayop na binigti naman tayo. Ang hayop na binigti o mga hayop na namatay sa sarili o mga hayop na namatay na hindi napatulo ang kanyang dugo. Ganito naman ang utos sa binigti. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili. Iyong maibibigay sa taga-ibang bayang nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang kaniyang kanin o iyong maipagbibili sa taga-ibang bayan, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Kung kasalanan ang kumain ng binigti, bakit naman na pwedeng ipagbili o pamigay na lang sa mga hentil? Itinutulak ba ni Moises ang mga hentil na magkasala sa Espiritu Santo na walang kapatawaran? Kaya pinagbabawal dahil itinuturing na nila itong marumi para kainin. Sa mga pamilihan nga o palengke, hindi natin alam na ang iba roon ay mga binigti. Ang iba ang ginagawa nilang pagpatay sa hayop ay sa pamamagitan ng pagbaril o pagkuryente, o kaya binibigti. Kaya kung makakain o kumakain na tinuturing ng Israel na binigti, ay walang epekto sa kasalanan, dahil sa Israel lamang utos ito. May ganitong sinasabi si Jesus, hindi pa ba ganinyo nalalaman, na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nangakakahawa sa tao. Kaya maski kumain ka ng balut, walang epekto. O kaya ng itlog dahil ang ibang itlog ay may buhay na. Hindi ka nagkakasala dahil sa kumain ka ng binigti, gaya ng mga isda sa palengke. Hindi ba binigti na rin yan? Bakit hindi bawal kainin? Marami kasing pinagbabawal sa Israel, pero hindi naman bawal sa iba. Komentuhan na rin natin ang magsiilag sa Diyos-Diyosan. Ang mga hentil kasi noong panahon ng mga apostol, maraming kinikilalang mga Diyos. Maski nakikilala na nila ang Panginoon, may kinikilala pa silang mga Diyos. Kaya sila pinagsasabihan. At tungkol naman sa pakikiapid, sa mga hentil kasi may kasalanan na ginagawa na nakikiapid sa kapwa babae o nakikiapid sa kapwa lalaki na hindi ginagawa sa Israel. Kaya sila sinulatan ng mga Kristiyanong Hudyo dahil ang mga sumampalatayang mga hentil
Makikipamayanan na rin sila kasama ng mga Hudyo. Sa mga Hudyo ay bawal ang mga Diyos-Diyosan. Hindi sila kumakain ng dugo at pinigti. At huwag rin nilang gagawin ang makiapid sa kapwa lalaki o makiapid sa kapwa babae. Alam ko na hindi sasang-ayon ang iba sa aking mga sinabi. Dahil may narinig na silang aral sa kanilang mga pastor. Ang masasabi ko, hindi kasalanan sa Espiritu Santo na walang kapatawaran ang kumain ng may tatak halal o kosher. Maging kumain ng dugo at binigti. Pero ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan at pakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, yan ay kasalanan. Kapag ginagawa na ng paulit-ulit, ay magbubunga ng kasalanang ikamamatay. Hanggang dito na lang po at maraming salamat.